libingan, yung sa atin ngayon ay yung mga apartment, yun ang inialay sa mga Diyos. So, hindi ko po kayo binabawalang mag-celebrate ng All Saints Day, ha? Sabi ni Brother Joe, wag na mag-celebrate. Hindi ko po sinasabing wag na. Ang sinasabi ko po ay sinasabi ng Bible, 1 Corinthians 10:31, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kung sa palagay ninyo ay maluluwalhati ang Diyos sa inyong pag-celebrate, ay di sige. Pero, kung binabagabag kayo ng inyong konsensya, huwag niyong labanan ng inyong konsensya. Amen? Mas marami pang bagay kayong magagawa sa ikaluluwalhati ng Diyos. Colossians 3:17, anumang inyong ginagawa, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at magpasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Ano man ang ating ginagawa, ang sentro ay ang ating Panginoong Jesucristo. Yan, ulitin ko po, hindi ko kayo binabawalan. Tanungin ninyo ang inyong konsyensya kung paano ninyo isasagawa. Yun. Hindi po yun ang ating topic, ha? Yung po ay sa pagkain side dish. Yung po ay lang natin para lamang tayo ay magkaintindihan dahil ang ating series, ayun ang series natin. Trick or truth. Trick or truth. Ano ba yung ginagawa pag All Saints Day? Trick or treat. Pag tinagalog mo, ano ba yon? Ang Tagalog dun sa trick or treat? Lokohan o pakinabang? Di ba ganun lamang yon? Panloloko o candy? Ganun kasimple, trick or treat. Pero gustong-gusto ng mga bata. Hindi lang bata, pati matanda, mabenta na ngayon ng candy. Magsa-celebrate pa ba kayo ng trick or treat? Parehong trick yon. Meron ako naalalang pahiram na. Sige na. Parang ang taas eh. Meron ako naalalang isang nabasa kong na sabi, kapag nagse-celebrate ka daw ng All Saints Day, ay para kang nakipag one night stand sa devil. Payag ba kayo noon? Ano ba yung one night stand? Yung isang buong gabing nagpapakaligaya ka kasama ang demonyo. Ganun lang yon. Kaya, marami na masama tingin sa akin. Baka pagbaba ko mamaya, hindi na ako Okay, mahirap naman pala itong mababa. Sige, dito na tayo sa ating topic. Hindi ko naman kayo makita pag mababa. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon is reincarnation or resurrection. Muling pagkakatawang tao o ang muling pagkabuhay. Reincarnation or resurrection. Ang myth po, ang legend o ang alamat, sabi ng kwento-kwento, we come back again and again through reincarnation. Parang paulit-ulit yung buhay mo. Pero ang katotohanan, we die once and are raised to eternal life or judgment. So ang atin pong text ay 1 Corinthians chapter 15, verses 12 to 22. Tayo po magsitayo para po sa ating pagbasa ng ating text. Verse 12 po ng 1 Corinthians 15. Kung ipinangangaral na si Kristo muling binuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyong hindi muling bubuhayin ang mga patay? Kung hindi bubuhayin uli ang mga patay,
hindi na sana binuhay uli si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, walang kabuluhan ang aming pangangaral, gayon din ang inyong pananampalataya. Bukod dito, malalagay kaming mga bulaang saksi tungkol sa Diyos sapagkat sinasaksihan naming binuhay niya uli si Kristo, gayong hindi totoong binuhay niya si Kristo at hindi bubuhayin uli ang mga patay. Kung talagang hindi bubuhayin ang mga patay, hindi na sana binuhay si Kristo. At kung hindi binuhay uli si Kristo, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya at hindi pa naaalis ang inyong mga kasalanan. At lilitaw na yung namatay na nananampalataya kay Kristo ay napahamak. At kung sa buhay lang na ito ang pag-asa natin kay Kristo, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit si Kristo ay muling binuhay at siya ang pangunahin ng mga natutulog. Yamang sa pamamagitan din ng isang tao ay dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din ng isang tao ay dumating ang muling pagkabuhay. Pagkat kung paanong namatay ang lahat dahil kay Adan, gayon din naman ang lahat ay mabubuhay dahil sa kaugnayan kay Kristo. Tayo po'y manalangin, Ama naming nasa langit. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, patuloy po kaming nagsasama-sama upang matanggap namin ang liwanag ng iyong salita at tunay na maunawaan namin ang kahalagahan ng iyong ginawa na pagbuhay na muli sa aming Panginoong Jesucristo upang ipakita mo sa amin na kami ay mayroong tunay na pag-asa sa muling pagkabuhay. Marami pong salamat at kami po'y naniniwala na patuloy mo po kaming tuturuan, tutulungan at lilinangin ang aming kaalaman upang kami po'y maging patuloy na lumawak ang aming pagkakilala sa iyo. Marami pong salamat aming Diyos sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Purihin ng Panginoon at tayo po ay pwede na magsiupo. So ang ating pong bibigyan din dito sa ating topic is Reincarnation in Culture. Bible teaches one life, one death. Resurrection is the real hope. And why reincarnation is appealing but wrong. Yun po ang ating pag-uusapan dito sa ating topic. At unang-una nga po, reincarnation in culture. Ito pong reincarnation is common in Hinduism and Buddhism. At ang tinuturo nito, ito po ay rebirth as a means of learning or punishment. Kaya nagkakaroon ng reincarnation dahil meron pa daw dapat matutunan yung tao o di kaya meron pang kaparusahang hindi pa niya napapagdusahan. Sipin mo naman, bubuhayin ka para ka lang parusahan. Tama ba naman yun? Bubuhayin ka para ka lamang parusahan. So, reincarnation means rebirth in new bodies or form of life. A rebirth of a soul in a human body. Muling kapanganakan para sa isang bagong katawan. Nung pong araw nagkaroon ng famine, ng tagutom sa India. At ang mga tao talagang walang makain. Ang dami nilang baka, pero hindi nila pwedeng patayin. Dahil baka daw naroon yung kaluluwa ng kanilang mga ninuno. Namamatay sila sa gutom, yung mga baka ay buhay na buhay, hindi nila makain dahil baka naroon ng kaluluwa ng kanilang mga mahal sa buhay na yumauna. Sipin ninyong katuruan yon. Na naroon sa baka, naroon sa kalabaw, naroon sa hayop, ang kaluluwa ng iyong ninuno. Kung hindi ba naman. Buti na lang wala pa si pastor noon. Kung hindi, kawawa yung nagtuturo na. Okay, so, reincarnation means rebirth. Ang resurrection naman means the rising of Christ from the dead. Resurrection is the rising again to life of all the human dead before the final
judgment. At yung pong sinasabi nating Hinduism, ay it is the dominant cultic religion of India, emphasizing Dharma. Ano po yung Dharma? Ang ibig kong sabihin ng Dharma, it is an individual duty fulfilled by observance of common laws and customs. Kapag parang yung Dharma ay hindi po Dharna, Dharma. Kapag ka po yung isang tao ay nakasunod na doon sa kinaugalian o doon sa tuntunin sa mga kautusan, sa kanilang paniniwala, nagkakaroon sila ng, yun yung tinatawag na Dharma. With its resulting ritual and social observances and offer mystical contemplation and ascetic practices. Ano po yung ascetic? Practicing strict self-denial as a measure of personal and especially spiritual discipline. Strict self-denial. Kaya po sa kanilang relihiyon, kung mapapansin natin, merong mga, anong tawag sa hindi naman mongke, sa mga monghe, yung mga hermit, yung ibinubukod nila ang kanilang sarili at ang wala silang iniisip, hindi nila iniisip ang sanlibutan dahil sa yung kanilang strict discipline, mental discipline. Doon sa Buddhism naman po, Buddhism is a religion of Eastern and Central Asia growing out of the teaching of Gautama Buddha that suffering is inherent in life and that one can be liberated from it by mental and moral purification. Inherent means belonging or natural part of life. So, merong kalahating totoo doon. Yung suffering, talagang merong pagdadaanan ng tao. Pero, sa kanilang turo, sa kanilang katuruan, ang tao can be liberated from it by mental and moral self-purification. Sa kanilang turo, pwede mong linisin ang iyong sarili. Pwede mong pabanalin ang iyong sarili sa katuruan ng Buddhism. So sa reincarnation, ulitin ko, reincarnation in culture is a means of learning or punishment. Parang kaya ka mare-reincarnate dahil meron ka pang dapat matutuhan, o di kaya meron ka pang kaparusahan na dapat mong pagdaanan. Namatay ka na pero hindi ka patapos. Namatay na nga eh. Pero palang dapat pang pagdaanan. Meron pang parusang hindi pa natatanggap. Kaya, at meron pong mga Greek philosophers na naniniwala sa reincarnation. Mga philosophers na ito, mga matatalinong tao na naniniwala sa reincarnation. Katulad ni na Pythagoras, Socrates, and Plato. Pero, wala pang taong matalino ang nagsabi na ang katalinuhan ni na Plato, ni na Socrates ay nasa kanila. So, doon pa lamang makikita natin na hindi totoo yung reincarnation. Dahil walang nagsabi, walang umamin na ako'y matalino dahil si Socrates ang nasa sa akin. Walang ganon. Kaya hindi totoo yung reincarnation. Doon pa lamang makikita natin na walang nag-aangkin, walang umaamin ng katalinuhan galing doon sa mga philosopher. So, ano po ang tinuturo ng Bible? The Bible teaches one life, one death. Sabi sa Hebrews 9:27, it is appointed for man to die once, and after this, the judgment. Mamamatay na minsan, at pagkatapos ay ang paghuhukom. No cycle. Just one life. Walang paulit-ulit. Walang itinuturo ang Bible na paulit-ulit na buhay. Na namatay ka ngayon, bukas mabubuhay ka ulit sa ibang katawan, sa ibang katauhan. Wala pong ganon. We can have confidence
in Christ's saving work for us, doing away with sin, past, present, and future sin. Lahat pong yan ay ginawa na ng paraan ng Panginoon. He forgave our past sin. Lahat ng kasalanan natin nung nakaraan, pinatawad na tayo nung siya ay mamatay doon sa krus. Huwag nyo nang alalahanin yung dati yung kasalanan. Binayaran ng lahat yun ni Lord. Naniniwala ba kayo sa multo? Hindi na. Pero yung kasalanan, nagmumulto eh. Hindi natin makalimutan eh. Pero ang totoo, pinawi na yun ng Panginoon, yung ating mga nakaraang kasalanan. He has given us the Holy Spirit to help us deal with present sin. Pwede naman nating labanan ang kasalanan ngayon dahil sa Espiritu Santo. Pwede na nating sabihin, no, ayoko na sa'yo. Tapos na. Retire ka na. Mag-resign ka na. Dahil hindi ko na sa iyo. Meron na tayong kakayahan. Meron na tayong Holy Spirit na pwedeng tumanggi sa kasalanan. He promised to return and raise us to eternal life in a world where sin will be banished. Ang pangako ng Panginoon, siya ay babalik. Sabi niya doon sa John chapter 14, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko sana sa inyo, pupunta ako roon at ipaghahanda ko kayo. Busy si Lord ngayon. Pinaghahanda tayo ng tirahan. Pero anong ginagawa naman natin dito sa lupa? Pinaghahandaan ba natin ang pagpunta roon? Kung hindi natin pinaghahandaan ang pagpunta roon, hindi tayo nakikipag-cooperate sa Panginoon. Busy ang Panginoon. Hahandaan ko ng bahay si ganito. Hahandaan ko ng bahay si ganito. Saan ko kaya mailagay si ganito? Pero ikaw pala naman, panay ang pasarap buhay dito. Mas masarap po ang buhay doon. Amen. Bakit? Naranasan ko na ba? Ba't kayo nag-amen? Naranasan ko na po. Kasi nasabi ng Bible. Lagi kong uulitin to. No suffering, no pain, no tears. O, hindi ang sarap na noon. Ano pang hahanapin mo doon? Wala nang paghihirap, wala nang pagdurusa, wala nang sakit, wala nang pagluha. Okay. So, yun ang ating panghawakan, yung sinabi ng Panginoon na tayo'y pinaghahandaan niya ng tirahan. Kaya busy siya, abalang-abala. Kaya huwag nating abalahin sa paggawa natin ng kasalanan. Amen? Huwag nating abalahin. Ako, itong anak ko ito, nagkasala na naman. Parang hindi lumalaban sa kasalanan. Huwag na po nating abalahin ng Panginoon. Sabi sa Hebrews, kapag tayo patuloy na gumagawa ng kasalanan, muli nating ipinapako ang Panginoong Jesucristo dun sa krus. Kaya nga po ibinigay sa atin ng Espiritu Santo para tayo matuto, maturuan at lumaban sa kasalanan na sa gayon na magiging madali para sa atin ang pagtanggap sa kung ano ang inihanda ng Panginoon sa atin. Huwag na natin pahirapan ng Panginoon. Amen po ba yun? Mukhang madali tayong matatapos. Hindi kayo na okay, resurrection, the real hope. Sa 1 Corinthians 15, sino sa inyo nakabasa ng chapter 15 ng 1 Corinthians? Bukod ngayon. Ano, basta, pagka nagtanong ka, wala kang kausap. Nakakatakot nga lang. Baka pagbaba ko. Okay. Jesus' resurrection garantiya ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo, ang garantiya ng ating muling pagkabuhay. Na kaya siya binuhay na muli
upang tayo, kung tayo mananampalataya sa kanyang muling pagkabuhay, tayo ay mapawalang sala at maranasan din natin yung kanyang muling pagkabuhay. Yun ang ibinibigay niya sa atin. Kaya sa buhay natin dito, gusto ng Panginoon ay transformation, pagbabago, hindi pag-uulit ng buhay, hindi not repetition, but transformation. Ano ba yung transformation? Doon sa loob ng gagaling ang pagbabago natin, hindi sa labas. Dahil nananahan sa atin ang Espiritu Santo, yung Espiritu Santo yun ang nagtuturo sa atin na magbago ka. Kuha po. Yung Espiritu Santo nagtatransform sa atin doon sa buhay na gusto ng Diyos na ipamuhay natin. Hindi galing sa labas, hindi galing kay brother, hindi galing kay sister, galing doon sa loob, doon sa Espiritu Santong nananahan sa atin. Doon nang gagaling ang pagbabagong gusto ng Diyos na maranasan natin. Sabi sa verse 20, ngunit si Kristo ay muling binuhay at siya ang pangunahin ng mga natutulog. Verse 21, yamang sa pamamagitan din ng isang tao ay dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din ng isang tao ay dumating ang muling pagkabuhay. Pagkat kung paanong namatay ang lahat dahil kay Kristo, dahil kay Adan, gayon din naman lahat ay mabubuhay dahil sa kaugnayan kay Kristo. Dahil sa kaugnayan kay Kristo. Ano ba ang kaugnayan mo kay Kristo? Wala rin. Kung wala kang kaugnayan sa Panginoon, hindi ka kasali doon. Hindi ka kasali doon. Hindi ka kasali doon. Ang kasama lamang doon sa muling pagkabuhay ay yung mayroong kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Yung may relasyon. Yun lamang. Kahit maraming mabubuting tao, kahit maraming tao ang nagbabanal-banalan, kung walang kaugnayan kay Kristo, hindi kasama sa muling pagkabuhay. Dapat pong maintindihan natin yun. Napakaraming tao ang nagsasabi, hindi naman ako gumagawa ng masama, hindi naman ako nagnanakaw, hindi naman ako pumapatay. Pero kamusta ang relasyon mo sa ating Panginoong Jesucristo? Nung araw, merong umaattend dun sa simbahan sa na may Bombay ba dito? Wala naman. May Bombay dito? Wala. Umaattend dun sa church. Pero, ang sabi niya, si Kristo daw ay isa lamang doon sa kanilang mga Diyos. Isa lamang doon sa kanilang. Ibig sabihin, kasama ng kanilang ibang Diyos, pag tinanggap nila si Kristo, isinasama lamang nila doon sa dati na nilang Diyos. Ibang turo na naman yun. Yun mo, hindi nadagdag si Kristo. Sabi ni Kristo, kung ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Walang dagdagan, walang bawasan. Si Kristo lamang ang ating pag-asa. At yung kaugnayan natin kay Kristo ay nangyayari lamang kapag tinanggap natin siya bilang ating Panginoon, bilang ating tagapagligtas. Kung hindi mo siya tinanggap na tagapagligtas, hindi ka kasama sa muling pagkabuhay. Saan ka pupunta? Sa muling kahatulan. Napakahalaga po na maintindihan natin yan. Lahat ay mabubuhay dahil sa kaugnayan kay Kristo. Anong gagawin natin? Kailangan palang kaugnayan kay Kristo. Anong gagawin natin? Ang dami natin gagawin. Paliwanag mo sa taong wala pang kaugnayan si Kristo na kailangan niya si Kristo. Kailangan niya, kailangan ng bawat tao na naghahangad ng muling pagkabuhay ang magkaroon ng relasyon, kaugnayan sa ating Panginoon Jesucristo. Di ba sa Diyos, ano ba ang kaugnayan natin sa Diyos?
Anong kaugnayan niyo sa Diyos? Anong kaugnayan niyo sa Diyos? Naman. Di ba doon sabi sa prayer ng ating Panginoon, Ama namin. Di ba? So may relasyon tayo sa Diyos. Ama, tatay, daddy, papa. Ang dami ko nang tinanong, anong kaugnayan mo sa Diyos? Eh di Diyos. Ibig sabihin nun, wala siyang kaugnayan sa Diyos. Pero naniniwala siyang may Diyos. Kaya lamang, hindi siya naniniwala sa Diyos. Meron bang ganon? Naniniwalang may Diyos pero hindi naniniwala sa Diyos. Meron bang ganon? Naniniwala siya sa Diyos. Pero naniniwala siyang may Diyos. Pero hindi naman siya naniniwala sa Diyos. Kasi, kaya hindi siya naniniwala sa Diyos, wala siyang alam na salita ng Diyos na tinatanggap niya, pinaniniwalaan niya, at inaasahan niyang magdudulot sa kanya ng kaligtasan. Wala siyang alam. Kaya ang dami nating gagawin. Amen. Ipapaunawa natin ang salita ng Diyos, ang mabuting balita, ang ebanghelyo, para yung mga taong walang kaugnayan sa Diyos, magkaroon din ng kaugnayan. Lagi po natin sinasabi. Kaya naging family, simbahan natin, anong pangalan? Pilar Family. Bakit naging family? Dahil unahin natin yung kapamilya natin na magkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Unahin natin yung ating mga pamilya na magkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa muling pagkabuhay, sama-sama rin tayo. Amen. Kakatuwa kina Brother Angel, marami na yung member nila sa kanilang DG. Amen. Purihin ang Panginoon. At yung family ay nagiging totoo na doon sa ating kapatid. Okay, why incarnation is appealing but wrong? Bakit nakakaakit yung reincarnation, pero mali naman? Bakit nakakaakit yung mali? Unang-una, it offers second chances without judgment. Bibigyan ka pa naman ng pagkakataon eh. O di, sa susunod na lang. Rejects the finality of sin and the need for grace. Saka na ako magpapakatino sa susunod na buhay nilang. Mag-enjoy muna ako ngayon. Sa susunod na buhay na lang, saka na lamang ako sasama sa inyo. Pero hindi ganun ang tinuturo ng salita ng Diyos. Lagi po natin gawing reference yung rich man and Lazarus, yung topic ni Pastor nung nakaraan. Lagi natin gawing reference na pagkatapos ng buhay dito, final na yon. Rejects the finality of sin and the need for grace. Ang sabi sa Romans 3, chapter 3, verse 9, ang mga Hudyo at ang mga Hentil ay parehong alipin ng kasalanan. Lahat ng tao, maging Hudyo, maging Hentil, lahat ay naalipin ng kasalanan. Sa Romans 3:23, pagkat lahat ay nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos, gayunman sila'y pinawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya at sa pagtubos na isinagawa ni Kristo. Lahat ay nagkasala. Di ba sabi natin nung nakaraan ba yon? Na walang taong nabubuhay sa balat ng lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Napakabuting tao na niya, pero nakakagawa pa rin niya ng kasalanan. Sabi sa Ecclesiastes 7:20. Pero ang sabi sa verse 24, gayunman sila'y pinawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya at sa pagtubos na isinagawa ni Kristo. Ano ba yung biyaya? Yung hindi natin dapat tanggapin.
pero ipinagkaloob sa atin. Hindi dapat ibigay sa atin dahil sa tayo makasalanan, pero ibinigay niya upang tayo ay matubos, mapatawad sa ating mga kasalanan, mapawalang sala tayo at umasa sa pagtubos na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po lamang ating maaaring asahan. Wala pong tayong maaaring asahan na sarili nating gawa dahil yung ating lahat ng ginagawang mabuti, may batik po yan. Lahat ng ginagawa nating mabuti, may batik. Nakikinig ba kayo ng balita doon sa investigasyon ng Senado sa flood control project? Nakikinig kayo ng balita doon? Ang gagaling, ang titino ng mga senador. Mga kagalang-galang, honorable senator. Pero lahat pala sila, may insertion, may amendment. Wala na silang may tanggi ngayon. O, tatawagin mo pa ba mga yung honorable? Yun po sinasabi ng Biblia. Walang taong matino, walang taong mabait, walang taong mabuti na nabubuhay sa mundo na hindi nakakagawa ng kasalanan. Kaya kailangan ng lahat ng tao ang biyayang ang Panginoong Jesucristo lamang ang pwedeng magbigay. Pagtubos na isinigawa ng ating Panginoong Jesucristo, yun ang kailangan ng lahat ng tao. At yun ang iniaalok sa atin ng Panginoon. Sabi sa Ephesians 2:8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Biyaya pong lagi ang pinangunguna ng gospel. Binibigay sa atin ng pagkakataong tanggapin natin ang biyaya ng Panginoon. Pagtubos na isinagawa ng Panginoon Jesucristo, pagbabayad na isinagawa ng Panginoon Jesucristo, yun ang kinakailangan nating tanggapin. Okay. The gospel offers new life now. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, ano ba nakalagay sa 2 Corinthians 5:17? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold, all things have become new. Ang lahat ng nakay Kristo ay bagong nilalang. O kailangan, sabi, you don't need to come back, you need to be born again. Ang kinakailangan ng tao may panganak na muli, hindi magbalik mula sa patay. We are not reformed, hindi tayo binago. We are not rehabilitated, hindi tayo na-rehab or re-educated. We are created living in vital union with Christ. Yung mga nire-rehab, marami doon bumabalik eh. Diba? Yung mga nagpaparehab. Kaya hindi tayo nire-rehab. Tayo muling ginawa, muling nilikha. Nilikha tayong panibago. We are created in the image and likeness of God. Kaya yan ang iniaalok ng ebanghelyo, ng gospel. Yung tayo ay maging bagong nilalang. Pag sinabi niya, is a new creation, dating wala ka, nilikha ka ng Diyos para doon sa kanyang kaharian. So ano ang dapat natin gawin? Place your hope in resurrection, not in reincarnation. Embrace new life in Christ. Sabi sa Ephesians 4:24, baguhin ang takbo ng pag-iisip at magbihis ng bagong pagkataong nilalang ayon sa katuwiran at kabanalan ng Diyos. And be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Yung pong pag-asa natin sa resurrection, yun ang magmamotivate sa atin
para mamuhay ng matuwid, mamuhay tayo sa kabanalan, sapagkat yun po ang hinihintay ng Diyos sa atin. Diba sabi? Be holy, for your Father in heaven is holy. Be perfect, for your Father in heaven is perfect. At yun ang ginawa ng Diyos sa atin. Kaya kinakailangan ipamuhay lamang natin kung ano yung pagkalikha sa atin ng Diyos. Righteousness and holiness. Dahil without holiness, we cannot see God. Kakaintindihan po ba tayo? Parang gusto kong mag-ulit eh. Walang napayag. Sige, tayo pa yung magsitayo at awitin natin muli yung inawit natin. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to live. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus yours is the victory. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Aming Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesucristo. Tunay nga po na ang iyong muling pagkabuhay ay siyang tanda sa amin na kami ay muli mong bubuhayin, Panginoon, sapagkat nais mo kami makasama kung saan ka naroon. Maraming pong salamat sa biyayang yan, Panginoon. Maraming salamat sa iyong pagliligtas, sa iyong pagtubos sa bawat isa sa amin upang kami makasama mo sa iyong kaharian. Purihin ka, pasalamatan ka, Diyos na kataas-taasan, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen ng Panginoon.